Morning everyone. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi meron akong experience before. Like, you know how we have like TFSA dito sa Canada, and then, so, syempre pupunta ka sa bank mo, mag-o-open ka ng TFSA. Ang TFSA pala, like, parang savings mo lang yan siya. Pag hindi mo naman siya ininvest, so wala ring mangyayari. So, yun ang ginawa namin for the longest time, like, I don't know, 8, 10 years. So, nakastack lang siya doon, wala siyang income. So, anyways, couple years ago, pansin ko na mas easier na nga dito mag-invest. Hindi katulad noon na kailangan mo pang pumunta. Let's say, for example, dati pag nag-open ako ng RSP, pupunta ako sa TD, then you have to meet with a consultant and advisor. So, but anyways, so ngayon kasi meron na tayong mga ways na pwede nating man-manage yung ating, kung gusto nating mag-invest, right? So, for example, ang isang example niyan is dito sa Canada is meron tayong Questrade, meron ding, ang ginagamit ko ngayon is Wealthsimple. So, tinatry ko siyang gamitin. So, basically, nag-open ako doon ng TFSA account. So, make sure lang no, na hindi kayo lalampas doon sa limit kasi meron tayong yearly limit. So, makikita nyo naman yan sa inyong pag nag-file kayo ng taxes every year. So, makikita nyo kung magkano na yung allowable nyo na mag-contribute. So, just to make sure lang na hindi kayo lalampas. So nag-open ako doon ng TFC account sa aking Wealthsimple. And then after that, saka doon ako bumibili ng stocks or investment. So, to make sure lang kasi very conservative ako pagdating sa mga ganyan, ayokong masyadong mag-risk. Hindi ako bumibili ng individual stocks. So, ang ginagawa ko to make sure lang, lagi lang akong nag-i-invest doon sa S&P 500, yung Vanguard. Siyempre, pag sinabi mong S&P, like proven na yan for how many decades, like makikita mo na yung average na like magkano yung i-earn mo every year, like around, I don't know, maybe 10 to 12%. So, it's very conservative, pero at least hindi ka matatakot na um, mababankrupt yung company because there's like 500 top companies in the US, right? So that includes like yung mga Apple, Tesla, Amazon, ano pa bang magaganda, Microsoft. So doon ko ginagawa. So bumibili ako, like ang ita-try kong ipakita sa inyo kung paano dito sa video na to, ita-try kong i-mirror and then kung paano bumili, and then basically mas maganda kasi kung ang gagawin na lang is like i-automatic na lang para hindi mo na kailangang mag-remember ka or anything. So kasi meron silang ganun. And then kung meron naman kayong dividends, i-automatic nyo na rin na invest instead na i-cash out nyo yung dividends. Kasi ang VFB, yun yung ticker na binili ko dito sa Canada, sa Vanguard, is meron siyang dividends every quarter. So, automatic reinvestment. And then, ang magkagandahan lang kasi sa investments is like yung power of compounding, no? So, sa'yo ang example, like 20 years after, kung magkano yung initial investments mo, and then kung halimbawa maghuhulog ka ng 100 to, I don't know, 200 per month, or 100 per pay, and then in 20 years, how much is that gonna be? Magkano yung total na hulog mo, and then magkano rin yung interest na compounding interest na tinubo mo during that, I don't know, 10, 15, 20 years or 25. The longer, the better. So, another way naman to save for investment is kung yung company ninyo is merong match. Kasi napapansin ko yung mga ibang kong mga co-workmate before, I had to advise them na kasi, for example, yung sa company namin, meron kaming up to 5% na match. So, let's say, kung magko-contribute ka ng 200 per pay, so the company will also match that for another 200. So, basically, every pay, I don't know, may 400 ka na pupunta doon sa benefit sa DPSP. For example, yung defined pension plan, or I don't know, LIRA, like lock-in retirement account. So, isa rin yun sa mga way na na kailangan nating i-maximize, no? Kasi sayang naman, it's free money. Kasi kung magkano, let's say kung yung mga ka-workmate ko dati, parang gusto lang nila 2% kasi ayaw daw nilang makakaltas, pero 2% lang din i-match ng company mo. So, kung allowed kayong mag-match ng 5%, so definitely, mas maganda kung 5% din ilalagay mo para yung company mo is 5% din ang i-match sa inyo. It's free money, so don't waste it. So yun lang naman guys, comment down below kung meron pa kayong ibang mga ideas. I know medyo mahirap ang buhay ngayon, pero
we have to do something para sa ating retirement para medyo tanda natin, hindi naman tayo sobrang mahihirapan. Or, I don't know, it's better. Like, for example, for me, nasa 40s na ako ngayon, so I just understand this now, but, I mean, I don't know, maybe 7 years ago, but if I can go back, like if you're younger, like on your 20s, less ang responsibility, wala pa kayo siguro mga mortgage and everything, wala pang kids. So it's much better to start early pagdating sa investments, 'di ba? Para the more kasi ang compounding is nagwo-work talaga siya. The longer na hindi mo itatouch yung money mo or yung investments mo, the better. So yun lang muna sa ngayon, guys. If you have any questions, let me comment down below and please like and subscribe. Thanks!